concept na lang. Yan ang boses ko. So variations, okay. Diyan ka pa. So may iba't ibang klase ng variation. Pwede siyang direct, pwede siyang inverse, pwede siyang joint, pwede rin siyang combine. So isa-isay natin para may idea. Sa pagdating sa direct variation, formula naman siya like kunyari y varies directly as x, kunyari ganun. So magkakaroon ng constant times yung variable na x. Kunyari ang sinabi naman y varies directly as z, ibig sabihin magkakaroon ka ng y kz. Up. Wait lang ah. Ipapahid lang yan sa ano ito. Pahid ko din, pwede naman. Napahid, ano lang naman yun. Ayan. So ulit, para ma-post natin na maayos. So tinawag tayo. So ulitin natin. So pag sinabing variation, sabi natin may iba't ibang klase like direct, inverse, joint, combined. So meron tayong direct. Kunyari ang salita is, or ang sentence is y varies directly as x. Magkakaroon ka lagi doon ng constant. Then kunyari y varies directly as z. So kz naman siya kasi z yung ginamit na variable. So ganyan lang sa direct. Pero may mga case yan guys na isa-solve mo yan ha. Pero isa-isay muna natin yung discussion. So let's see. Ganito lang naman sa direct. Pagdating naman sa joint, sa inverse. Inverse. Ibababa mo lang yung variable na sinabi. Kunyari meron kang y varies varies inversely. Hanggang ba yung tamang pagsasalita? Paano ba tamang pagsalita nun? Tama. Y varies inversely. So may inversely naman siya. So as x, dk over x lang siya. Kumbaga, yung variable x, bababa mo lang. Mapupunta siya sa denominator. Kung y varies inversely as z naman, hindi magkakaroon ka ng k over z. Yan lang ginagawa. Then para naman sa joint, so kunyari y varies jointly as x and z, parang ganon. So magkakaroon ka naman ng y ng constant x and z. Kaya pag joint, ibig sabihin yung mga variables na nasabi, lalagay mo yun, i-multiply mo lang pag joint. Yan lang. Then kapag combined naman, so combination siya ng direct or at inverse or conjoint or inverse. So pwede siyang y varies directly as x and inversely as z, parang ganyan. Ganyan siya ginagawa. Ito na yung pinaka-concept niya. Then para may solving, hindi gawa tayo. Kunyari ganito. Example. Kunyari, y varies directly as x if x is equals to 2 and y is equals to 4. What is y if x is equals to 5? Kunyari ganyan yung given. Mukha lang siya magulo pero madali lang siya gawin. So bali gagawin mo lang, total varies directly siya. So magkakaroon ka ng y varies kasi direct. So kx yung formula mo. Then plug mo lang yung unang given. So yung x daw is 2. Then yung y is 4. So magkakaroon ka ng 4. Yung x is 2. Then solve for k ka lagi. So divide mo both side by 2. May eliminate yung 2. May matitirang k, which is 4 divide 2, which is 2. So meron kang value ng k, which is 2. Ngayon puproceed ka dito sa next na sentence. What is y if x is 5? So babalik ka dito, ipa-plug mo yung x, pero may value ka ng k, that is 2.
then yung x mo is 5. So yung magiging final answer natin is 10. So ganun siya ginagawa. Ganun lang yun. Kapag inverse naman, ganun din. Kunyari, y varies inversely as x if x is equals to 2 and y is equals to 4 pa rin. What is y if x is 5? So inversely to ibig sabihin parehas lang sila ng given pero magkaiba ng process kasi inversely to may mga keyword naman. Pag direct, inverse, alam mo gagawin dyan. So yung formula mo is k over x kasi inversely. So paplug mo lang yung unang 2 pati 4 dito. So magkakaroon ka dito ng 4 yung y, then yung k over yung 2. So basically meron tayong cross multiplication na magaganap dyan. So magkakaroon ka ng 4 times 2, that is 8. So magkakaroon ka ng value ng k, which is 8. So from here, balik ka ulit dito sa formula. Like magkakaroon ka ng y equals yung 8 over yung 5 kasi 5 na yung x mo dito So big sabihin magiging ito yung sagot mo kasi hindi naman siya may simplify okay na yan kahit improper. So ganun siya ginagawa pag inversely. Madali lang to kabisaduhin. The next kunyari meron naman y varies jointly as x and z. So x and z na siya, may dalawa kang variable. Tapos if y is equals to 4, x is equals to 2, and y is equals to 5, what is y if x is equals to 3 and z is equals to 4 for example. Yan, ganyan. Mukha lang siya nakakalito guys pero madali lang. Yan. So palagay mo lang siya. So magkakaroon ka na kasi jointly siya. So magkakaroon ka ng kxz kasi yun yung mga variable na binigay kapag jointly. Then ayun, plug mo na lang. Magkakaroon ka ng y which is equals yung first na given. So meron kang 4 sa y. Parang unang hanapin mo yung constant lagi. Then yung x dun is 2. Then 5 yung ay baliktad yata. Y pa rin kasi dapat to. Yan. So z yung 5 natin. So magkakaroon tayo niyan. So divide lang natin both by 2 and 5 para ma-eliminate ang katabi ng k. So maka-cancel to. So magkakaroon ka ng k equals yung 4 tsaka to pwede na ma-divide simplify. So magiging 2 over 5 na yan. Ito yung magiging value ng k. Then plug mo siya dito ulit. So what is y daw if x is 3 and z is 4? So ibig sabihin magkakaroon ka ng y equals yung constant natin that is 2p times yung x that is 3, then yung z natin is 4. So ngayon kung pwede ka may masimplify gagawin mo. Pag wala edi yun na, multiply mo na lang. So magkakaroon ka ng 2 times 3 times 4, that is 6 times 4 is 24 over 5. So ito may sagot. Then last, let's say meron tayong y varies directly as x and inversely as z. Ito na lang para madali. If x is equals to 2 and y is equals to 4 and z is equals to 5, what is y if x is equals to 1 and z is equals to 3? Yan, ganyan. Tama ba yung mga variable?
Yan. So, yung formula, total varies by directly siya. So, magkakaroon ka ng kx, pero inversely pa siya c. So, magkakaroon ka ng over z. So, sa case na to, pa-plug mo na yung mga given. Meron kang y, which is equals to 4. Hanapin natin yung constant. Meron tayong x, which is 2. Then, yung z natin is 5. So, cross multiply, then divide to na lang yan. So, magkakaroon ka dito ng 4 times 5, that is 20. Then, 2k. Kasi 2 times k is 2k, diba? So, divide both side by 2. So, magkakaroon tayo ng value ng k, which is 10. Then, balik ka na dito para masolve mo itong pinaka-question. Like, magkakaroon ka ng y equals, yung k natin is 10. Then, yung x natin is 1. Yung z natin is 3. So, basically, yung sagot natin is 10/3. So, ganito lang yung ginagawa, guys. Pero may mga cases yun na formula. Yes po, Yori. Kakalive ko lang kasi may pinuntahan ako eh. Bakit? Pinapos ko lang para bago ako magbasa para maganda pag kinap. Anyways, ganun siya ginagawa para sa inverse direct. Pero may mga cases na may mga square root, square. Dapat hindi ka doon nalilito. Pero yung process, ganyan na ganyan yun.